King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1480. Paborebleng pagtrato. Kasalukuyang nag-aalok ang Heaven Lord ng mga kondisyon na hindi mapaglabanan ng sinuman. Ang posisyon ng Divine Emissary, God King Cultivation na nasa tuktok ng Third Heaven, at isang pagpipilian ng bloodline mula sa alinman sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Kahit na ito ay napakamahal, lahat ng ito ay sulit kung makuha niya ang kanyang mga kamay sa nag-iisang Ninth God Eye. Whoosh! Huminga ng malalim si Zhao Fang, medyo pinapakalma ang sarili. Kung wala siyang kakayahan sa trump card para makatakas, talagang maaaring tinukso siya ng Heaven Lord na ipagpalit ang kanyang Ninth God Eye para sa lahat ng mga bagay na ito. Siyempre, hindi rin niya kaagad tatanggi ang mga bagay na ito, dahil ito ay maghahatid ng hinala ng Heaven Lord. Ang sinumang walang landas ng pag-urong ay malamang na hindi tatanggi sa mga ganitong insentibo. Bigyan mo ako ng oras para makapag-isip. Si Zhao Fang ay nagpahayag ng pakikibaka at pag-aalinlangan. Ayos lang. Dito ka na lang tumira. Kung may kailangan ka, kailangan mo lang sabihin sa isang tao. Matapos marinig ang sagot ni Zhao Fang, ang Heaven Lord ay mahinahon at walang pakialam na sumagot. Umalis ang Heaven Lord. Ang taong ito ay hindi simple. Marahan na bamantong hininga si Zhao Fang. Malinaw na kailangan ng Heaven Lord ang Ninth God Eye, ngunit hindi siya nagmamayabang o nagmamadali sa harap niya. Ang impulse ay isang demonyo, ngunit ang Heaven Lord ay anumang oras ay kayang panatilihin ang kanyang kalmado at suriin ang lahat. Kinailangan ni Zhao Fang na tretuhin ang taong ito ng may higit na pag-iingat kaysa karaniwan. Pagkatapos umalis sa lihim na silid. Kamahalan, kumusta? Mahinang tanong ng protector. Nagawa ng batang ito na manatiling kalmado kahit na nasa panganib, at naiintindihan din niya ang kahalagahan ng Ninth God Eye. Kaya niyang labanan ang lahat ng mga toksong inihain ko sa kanya. Ang ekspresyon ng Heaven Lord ay biglang naging matalino at malayo ang paningin. Ano ang susunod nating gagawin? Ang protector ay humiling ng pagtuturo. Ihanda ang seremonya ng pag-agaw ng God Eye, at pagkatapos ay ihanda ang Illusory Heaven Array Tool. Kung hindi siya papayag sa huli, kukunin natin ang Ninth God Eye sa pamamagitan ng puwersa. Agad na sumagot ang Heaven Lord, kumikilos na parang naplano na niya ang lahat ng nasa isip niya. Ang Illusory Heaven Array Tool ay isang espesyal na tool na nilikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga arrays ng Heaven's Legacy Rays at mga instrumento nito. Maaari nitong hilahin ang kalooban ng isang God Lord sa isang panaginip ng hindi nakikita, na nag-aalis sa kanila ng kakayahang lumaban. Kung handa si Zhao Fang na makipagtulungan sa kanila, hindi nakakailanganin ang Illusory Heaven Array Tool. Ngunit kung hindi siya papayag, gagamitin nila ang tool para agawin ang mata mula sa kanya. Bagamat mababa ang pagkakataong magtagumpay, ito lang ang kanilang paraan. Ang ritual ng pag-agaw ng God Eye at ang Illusory Heaven Array Tool ay aabutin ng 2 taon upang may handa. Sa pinakamabagal, maaari nilang makuha ang Ninth God Eye sa loob lamang ng 2 taon. Makalipas ang 3 araw, muling binisita ng Heaven Lord ang Secret Chamber kung saan nakakulong si Zhao Fang. Sa oras na ito, si Zhao Fang ay naglilinang sa space-time robe, ngunit naramdaman pa rin niya ang pagdating ng Heaven Lord. Ang iyong sining ay medyo disente, ngunit maaari lamang itong tumagal hanggang sa tuktok ng First Heaven. Mayroon kang maraming uri ng intent, ngunit dahil hindi sila magkatulad na antas, ang iyong divine power ay hindi ang pinakamalakas na maaari. Biglang sabi ng Heaven Lord. Agad na tinapos ni Zhao Fang ang kanyang pag-iisa. Ang Heaven Lord, kahit na pinaghihiwalay ng isang dimensyon, ay nakikita pa rin kung paano nililinang ni Zhao Fang, at nakikita pa niya ang mga kalakasan at kahinaan ng kanyang sining at nagbibigay ng ilang mga punto sa kanyang kasalukuyang mga kapintasan. Si Zhao Fang ay napuno ng parehong pagkabigla at paghanga. Naglilinang ako ng maraming uri ng intent at kulang ang mga mapagkukunan para sa kanila. Maaari bang magbigay ng ilan ang kagalang-galang na Heaven Lord? Sinisiyasat ni Zhao Fang. Dahil binigyan na niya ito ng mga payo, malamang napapayag din siya sa kahilingang ito. Walang problema. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Tumango ang Heaven Lord at direktang sumang-ayon. Napatulala si Zhao Fang. Naniniwala siya na ang Heaven Lord ay muling maghaharap sa usapin ng Ninth God Eye. Sa halip,
Pumayag ang Heaven Lord nang walang anumang abala. Kinabukasan, may dumating na 2 tao. Ang isa sa mga taong ito ay si Beiming Hui. Ito ang mga mapagkukunan na kailangan mo. Kinuha ni Beiming Hui ang isang interspatial na dimensyon. Nagulat si Zhao Fang. Ang Heaven Lord ay aktwal na nagpadala ng 2 divine emissaries para sa isang maliit na bagay. Pagkatapos kunin ang interspatial na dimensyon, iniskan ito ni Zhao Fang gamit ang kanyang divine sense. Nandoon lahat ng kailangan niya. Anong ginagawa niyong dalawa? Tumingin si Zhao Fang sa 2 divine emissaries, na hindi umalis pagkatapos ihatid ang interspatial na dimensyon. Maraming bagay na dapat harapin ang kagalang-galang na Heaven Lord. Kung may kailangan ka, tanungin mo lang kami. Inilibot ni Beiming Hui ang kanyang mga mata kay Zhao Fang. Kung hindi dahil sa utos ng Heaven Lord, hinding-hindi niya gagawin ang ganito. Nalaglag ang panga ni Zhao Fang. Ang ganitong uri ng paggamot ay medyo napakahusay. At saka, ibig sabihin ba noon, kung hindi abala ang Heaven Lord, araw-araw niya sana siyang kasama. Kailangan ko ng ilang mapagkukunan na makakatulong sa akin na patatagin ang core ng isang Divine Kingdom. Nagpasya si Zhao Fang na maaari rin niyang hingin ang mga bagay na kailangan niya. Ang refinement ng Ancient Dream Realm ay malapit nang matapos, ngunit dahil ang Divine Kingdom ay napakalaki, ang core ay maaaring hindi matatag. Nagtinginan ang 2 divine emissaries na nagtataka. Hindi nila inaasahan na magiging napakawalanjiya ni Zhao Fang na agad siyang magre-request. Ang mga materyales upang patatagin ang core ng isang Divine Kingdom ay napakabihirang sa labas ng mundo. Ang ubod ng isang Divine Kingdom ang magpapasya sa kalidad nito. Whoosh! Agad na umalis si Beiming Hui. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik siya na may dalang kayamanan para sa pagpapatatag ng isang Divine Kingdom ng core. Ang Heavenly Embryo Jade Spirit Blood. Maraming salamat. Kinuha ni Zhao Fang ang Heavenly Embryo Jade Spirit Blood. Pagkatapos ay dumiretso siya sa Ancient Dream Realm. Ang biglaang pagkawala ni Zhao Fang ay naging sanhi ng pagtataka ng 2 divine emissaries, na kumikislap ang kanilang mga mata. Ito ba ay isang Divine Kingdom? Tinitigan ni Beiming Hui ang secret chamber. Relax. Kahit na ang isang God King na bihasa sa isang space law ay hindi makakaalis sa dimensyong ito. Ang ibang Divine Emissary ay walang pakialam. Sa loob ng Ancient Dream Realm, mabilis na natapos ni Zhao Fang ang pagpino at pagpapatibay ng core. Ginugol niya ang mga susunod na araw gamit ang batch ng mga mapagkukunan na nakuha niya upang linangin ang kanyang iba pang mga intent. Kapag naubusan na siya, hihingi pa siya. Ang 2 divine emissaries ay agad na tutuperin ang kanyang mga kahilingan. Lumipas ang kalahating taon, habang si Zhao Fang ay lalong lumakas. Naghahanda na ngayon si Zhao Fang na maghanap ng ilang impormasyon at katalinuhan bago umalis. Gayunpaman, ang napakahusay na pagtrato na ibinigay ng Heaven Lord sa kanya ay talagang naging dahilan para hindi siya umalis. Maraming progreso ang aking mga intent nitong nakaraan. God Lord Beiming, mangyaring makipagsapalaran sa akin ng kaunti at mag-alok ng ilang mga payo. Ito ang kahilingan ni Zhao Fang isang araw. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Hindi napigilan ni Beiming Hui na matawa. Siya ay isang pick 3rd heaven expert na may dugo ng 6th ranked heaven mending race. Kahit na umunlad ang maraming intent ni Zhao Fang, si Zhao Fang ay magiging walang magawa laban sa kanya. Gayunpaman, dahil ito ang kahilingan ni Zhao Fang, maaari lamang sumang-ayon si Beiming Hui. Siyempre, naglagay din ng limitasyon si Zhao Fang. Hindi pinahintulutan si Beiming Hui na gamitin ang kanyang bloodline energy. Ito ay dahil hinahasa niya ang kanyang lakas, kaya ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan ng Dream God Eye. Magpalat tayo ng pwesto. Kumunot ang noo ni Beiming Hui at tumalikod para umalis. Pumunta silang dalawa sa isang silid na dalubhasa sa pagsasanay. Ang espasyo dito ay napakahirap na kahit ang isang 3rd Heaven God Lord ay mahihirapang masira. Simulan na. Tumawag si Zhao Fang. Agad na pinalibot ni Beiming Hui ang kanyang madilim at magulong enerhiya at naglunsad ng isang pag-atake. Si Beiming Hui ay labis na ayaw makipaglaban sa isang walang kabuluhang labanan, at siya ay nagsimulang maput kay Zhao Fang. Ang divine power ng 3rd Heaven God Lord. Nagsikip ang mga balintataw ni Zhao Fang.
Pinagsama niya ang kanyang Chaos Origin Divine Power sa isang Chaos Origin Divine Sword. Sa kasalukuyan, bukod sa kanyang Space Law, ang iba pang antent sa kanyang Chaos Origin Divine Power ay nasa level 9. Napunan niya ang kapintasan na itinuro ng Heaven Lord. Boom! Bang! Ipinadala niya ang kanyang espada sa pag-atake ng Divine Power ng Beiming Hui. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga braso at naging manhid, kaya agad niyang pinakawalan ang mas maraming Chaos Origin Divine Power. Boom! Bang! Crash! Ang Divine Power ni Beiming Hui ay nabasag ni Zhao Fang, ngunit gayon din ang Chaos Origin Divine Sword. Sige! Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Bago ito, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay nasa antas ng isang ordinaryong Second Heaven God Lord, ngunit pagkatapos ng panahong ito ng cultivation at research, makakalaban niya ang Divine Power ng isang Third Heaven God Lord. Siyempre, casual lang na umatake si Beiming Hui ngayon, gamit lang ang kaunting kapangyarihan niya. Sa di kalayuan, nagulat si Beiming Hui. Ang kanyang Divine Power ay talagang katulad ng aking Primal Chaos Divine Power. Nagdilim ang mga mata ni Beiming Hui. Bagamat medyo absent-minded siya, kitang-kita pa rin niya ang nangyari kanina. Ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Fang ay medyo katulad ng kalikasan sa kanyang Primal Chaos Divine Power. Ngayon lang, ang Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Fang ay lumamon pa ng kaunti sa Primal Chaos na enerhiya, na nagkakaroon ng bahagyang pagtutol dito. Para sa batang ito na talagang makapaglinang ng ganitong uri ng Divine Power ay talagang pambihira. Si Beiming Hui ay salublob na medyo namangha. Matapos makipagpalitan ng 10 suntok, nadagdagan ni Beiming Hui ang kanyang kapangyarihan. Matapos matalo, bumalik si Zhao Fang upang tunawin ang karanasang ito at linangin. Gayunpaman, nabigla pa rin si Beiming Hui. Sa loob lamang ng kalahating taon, mas lumakas ang kanyang bilanggo. Sa ilang mga pagitan, hihilingin ni Zhao Fang kay Beiming Hui na makipag-spar sa kanya. Natagpuan ito ni Beiming Hui na lubhang nakakainis. Para sa kanya na maging sparring partner para sa isang brat na tulad nito ay ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Bukod dito, humiling din si Zhao Fang ng maraming cultivation resources. Isang araw, hinanap ni Beiming Hui ang Protector. Protector, tinatrato ni Zhao Fang ang lugar na ito tulad ng kanyang sariling tahanan, gumagawa ng lahat ng uri ng hindi makatwirang mga kahilingan, na naging dahilan upang kami ni Brother Dongfang ay tumakbo sa buong lugar. Para sa akin ay walang balak ang batang ito na ibigay ang Ninth God Eye. Nagsimulang ilista ni Beiming Hui ang mga krimen ni Zhao Fang. Ito ang utos ng kamahalang Heaven Lord. Agad na sagot ng Protector. Natahimik ang dalawang Divine Emissaries. Ang napakalaking paksayon na ito ay naabot lamang ang antas na ito sa pamamagitan ng maraming plano ng Heaven Lord. May layunin ang kamahalan sa Heaven Lord sa paggawa ng lahat ng ito. Malabong sabi ng Protector. Binigyan ng Heaven Lord si Zhao Fang ng dalawang pagpipilian, ngunit hindi niya ito tahasang sinabi. Ang lahat ay nakasalalay kay Zhao Fang mismo. Kung pumayag si Zhao Fang, sulit ang presyo, at pagdating ng panahon, si Zhao Fang ay magiging miyembro ng kanilang paksayon. Kung lumipas ang 2 taon nang hindi pumayag si Zhao Fang, ito ay kamatayan. Kaya, ang kanilang mga aksyon ngayon ay magsisilbing pagbaba ng bantay ni Zhao Fang upang ang kanilang plano na agawin ang God Eye ay magkaroon ng mas mataas na pagkakataon na magtagumpay. Sa madaling sabi, ang Protector ay buong pusong naniwala sa Heaven Lord. Si Beiming Hui at ang iba pang Divine Emissary ay bumalik sa Secret Chamber para ipagpatuloy ang pagdalo sa Zhao Hui. Isang araw, bumisita ang Heaven Lord. Kamahalan. Si Beiming Hui at ang Divine Emissary ay parehong yumuko. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay naglilinang pa rin sa space-time robe. Nahati ang kanyang isip sa mga bahagi. Ang isang bahagi ay ang paglinang ng mga intent at batas habang ang isa naman ay pagsasaliksik ng mga diskarte sa I-Bloodline. Zhao Fang, mas magaling kapag dating sa I-Bloodline techniques, pero may kaunting mantsa pa rin. Nakatitig ang malalalim na mata ng Heaven Lord sa space-time robe kay Zhao Fang. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay kumikislap, at tinapos niya ang kanyang pag-iisa.
Sa kasalukuyan, si Zhao Feng ay labis na interesado sa Heaven Lord, at hinangaan din niya kung paano nagawa ng taong ito na lumikha ng isang pambihirang paksayon. Buzz. Isang malabo at makapangyarihang eye intent ang lumabas sa mga mata ng Heaven Lord. Isang eye bloodline. Nagulat si Zhao Feng. Noon pa man ay naniniwala siya na ang Heaven Lord ay miyembro ng Heaven's Legacy Race. May eye bloodline din ba siya? At saka, bakit inactivate ng Heaven Lord ang kanyang eye bloodline sa panahong ganito? King of Gods, Kabanata 1481. Pick First Heaven. Isang malabo at malakas na eye intent ang lumabas sa mga mata ng Heaven Lord. Isang eye bloodline. Nagulat si Zhao Feng. Ang dalawang divine emissaries sa Secret Chamber ay labis na nasa sabik. Hindi pa nila nakitang umatake ang Heaven Lord. Nabalitaan na ang Heaven Lord ay naabot na ang tuktok ng Third Heaven, na kung saan ay ang God King level. Nakarinig pa sila ng mga chismis na ang Heaven Lord ay mas malakas kaysa sa ordinaryong God Kings, kahit na lumalapit sa God level. Siyempre, sabi-sabi lang ito. Ngayong nakikita na nila ito ng sarili nilang mga mata, paanong hindi sila mabalisa? Buzz. Naging madilim ang mga mata ng Heaven Lord, mga kalaliman ng kamatayan kung saan ang isang sulyap lamang ay mapupuno ang isa ng walang katapusang takot. Ang Eye of Death. Nagulat si Zhao Feng. Ang Eye of Death na ginamit ng Heaven Lord ay ang pinakamalakas na Eye of Death na naramdaman ni Zhao Feng. Kung hindi niya alam na ang Heaven Lord ay miyembro ng Heaven's Legacy Race, kukunin na sana niya ang Heaven Lord bilang Death God Eye. Ang Eighth Great God Eye na lumitaw pagkatapos ng Ancient Era ay nasa antas ng Diyos. Ang mga Diyos ay ang pinakamalakas na pag-iral sa Fan Universe, at walang sino man ang makakapatay sa kanila at makakaagaw ng kanilang mga mata. Ngunit kung ito ay hindi isang God Eye, kung gayon ito ay dapat na nasa antas ng quasi-God Eye. May mga katangian din ang Eye Bloodlines. Ang Eye of Death ay naglalaman ng enerhiya ng Origin of Death. Tanging kapag naunawaan mo ang kapangyarihang ito at ang kakanyahan nito ay tunay mong maipapakita ang kapangyarihan ng kamatayan. Mahinahong sabi ng Heaven Lord. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang aura at kilos ay dumaan sa isang napakalaking pagbabago. Ngayon, mayroon siyang itim na buhok ng isang diablo na parang madilim na kalangitan habang kakaiba itong sumasayaw sa hangin. Ang kanyang buong katawan ay biglang nawalan ng buhay at nagpakita ng malamig at alien. Siya ay ganap na pinagsama sa Eye of Death, naging isang kinatawan para sa kamatayan mismo. Ang kamatayan at buhay ay maaaring magkasalungat sa isa't isa, ngunit sa dulo ng kamatayan ay muling pagsilang, at sa katapusan ng buhay ay kamatayan. Ang dalawa ay masalimuot na konektado. Habang ang Heaven Lord ay patuloy na nagsasalita, ang kanyang Eye of Death ay mabangis na tumulo. Buzz. Buzz. Ang matinding enerhiya ng Death Law ay nagmula sa kanyang mata, ngunit pinanatili ito ng Heaven Lord sa ilalim ng ganap na kontrol upang hindi ito makaapekto sa anupaman. Nang ang Heaven Lord's Eyes of Death ay nakabuo ng enerhiya sa isang tiyak na punto, sila ay biglang naging malabong berdeng mga bituin. Sa isang iglap, naging dark green ang kanyang mga mata. Si Zhao Feng ay namangha. Ang Heaven Lord ay punong-puno na ngayon ng dalisay na sigla, isang buhay na enerhiya na hinahangad ng lahat ng buhay. Ang Heaven Lord ay kumuha din ng isang magiliw na aura, na para bang siya ay bumangon mula sa kalikasan, na parang siya ay isang kagalang-galang na puno sa loob ng isang sinaunang kagubatan. Ang Eye of Death. Nagulat si Zhao Feng. Ang Eye of Death mula sa isang sandali lamang ang nakalipas ay agad na nagbago sa Eye of Life. Bukod dito, ang Heaven Lord ay may lubusang pag-unawa sa parehong mga mata na ito. Ang paglitaw ng buhay ay hindi mahahalata na sinamahan ng daloy ng destiny. Ngumiti ang Heaven Lord. Ilang sandali pa, ang kanyang Eye of Life ay naging Eye of Destiny. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang pantas na alam ang lahat ng mga lihim ng mundo, isang ethereal at hindi mahahawak ang pag-iral. Ito. Ano? Matapos ang isang spell of shock, si Zhao Feng ay naging solemna. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati, kung saan ang isang tao ay maaaring magkaroon ng napakaraming eye bloodlines at gamitin ang mga ito ayon sa gusto niya. Sa normal na mga pangyayari, kung may dalawang bloodline na lumabas sa katawan ng isang tao, sila ay maglalamon sa isa't isa o magsasama.
Bilang karagdagan, ang Heaven Lord ay nagpakita na ng 3 sa 8 Great God Eyes. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mag-isip na maaaring taglay niya ang lahat ng 8 bloodline ng God Eye. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang isang tao kung magagawa nilang tipunin ang lahat ng 8 bloodline sa isang katawan. Ano nga ba ang dahilan niya kung bakit niya gusto ang aking 9th God Eye? Biglang naisip ni Zhao Feng ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Naalala niya ang mga alamat ng Ancestral Eye. Nabalitaan na, kapag ang 8 Great God Eyes ay pinagsama-sama, maaari silang magpatawag ng isang Supreme Ancestral Eye. Siyempre, ito ay isang alamat lamang na imposibleng ma-verify. Kinakailangan ng alamat na ang lahat ng 8 Great God Eyes ay pagsamasamahin, hindi ang mga bloodline ng kanilang mga inapo. Gayunpaman, dahil isa rin itong alamat, imposibleng sabihing hindi rin ito totoo. Nakita ni Zhao Feng na imposibleng mahulaan kung ano ang layunin ng Heaven Lord. Sa likod ng Heaven Lord, ang 2 Divine Emissaries ay natigilan. Ang Divine Emissary na hindi Beiming Hui ay mayroon ding God Eye descendant bloodline, ngunit mas mababa siya pagdating sa aktwal na pagkontrol dito. May iba pa akong dapat asikasuhin. Kayong dalawa, patuloy na manatili dito at hintayin ang sagot ni Zhao Feng. Pagkasabi nito, umalis ang Heaven Lord. Sa ibang lugar, sa isang lihim na base. Kamahalang Heaven Lord, nakasagot na ba ang junior na iyon? Tanong ng Protector. 1 taon na ngayon ang lumipas. Wala siyang intensyon na kusang loob na ibigay ang 9th God Eye. Diretsyong sagot ng Heaven Lord. Ito ang conclusion na nakuha niya mula sa pag-uugali ni Zhao Feng kamakailan at ang kanyang ekspresyon mula sa pagbisita ngayon. Kung gayon, bakit tayo? Nagdilim ang ekspresyon ng Protector. Walang nagmamadali. Ang mga mapagkukunang ito ay wala sa atin, at ang taong ito ay napakatalino. Wala akong gaanong pagnanais na patayin siya. Pinutol ng Heaven Lord ang Protector. Oo, hindi na sinabi ng Protector. Sa ngayon, nakikita na ng Heaven Lord na hindi susunod si Zhao Feng. Gayunpaman, si Zhao Feng ay may talento. Walang pakialam ang Heaven Lord sa sadyang pang-aasar ni Zhao Feng. Ang Protector ay nakadama ng taos-pusong paghanga sa pangitain ng Heaven Lord. Pagkaalis ng Heaven Lord, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa, pinag-aaralan ang kanyang eye bloodline. Nakakuha siya ng maraming inspirasyon mula sa Heaven Lord. Dreamification. Ginamit ni Zhao Feng ang origin energy ng kanyang Dream God Eye. Sa isang iglap, ang mundong nasa harapan niya ay naging isang nakasisilaw at parang panaginip na paraiso. Napansin din ito ng 2 Divine Emissaries. Sa sandaling ito, ang kanilang mga katawan ay nakaramdam ng hindi komportable sa buong katawan, at sila ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Ilang beses ginamit ni Zhao Feng ang dreamification. Sa huling pagkakataon, naramdaman ng 2 Divine Emissaries na parang biglang nanghina ang kanilang mga kaluluwa at banal na katawan ng walang dahilan. Sa loob ng space-time robe, lalong lumakas ang kakayahan sa dreamification. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at ngumiti. Sa totoo lang, nadagdagan lang ni Zhao Feng ang kanyang pangunawa sa kung paano gamitin ang Dream God Eye, ngunit iyon lamang ang nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang Dream Eye Bloodline Techniques. Sa lihim na base, ang Heaven Lord at ang Protector ay nakatingin sa mga imahe sa screen sa harap nila. Ito ba ang kapangyarihan ng 9th God Eye? Ang Protector ay ganap na nakatutok. Kasabay nito, nakatanggap siya ng mensahe mula sa 2 Divine Emissaries na naglalarawan sa iba't ibang kakaibang nararamdaman nila. Ang mga kakayahan ng 9th God Eye ay medyo komplikado. Hindi ito katulad ng 8 Great God Eyes. Nanlalabo ang mga mata ng Heaven Lord. Ang 9th God Eye na hindi nila sinasadyang nadatnan ay tila iba sa kanyang naisip. Sa lihim na silid, mayroon ka bang space-type ancestral artifact fragment? Tumingin si Zhao Feng sa 2 Divine Emissaries, isang tusong ngiti sa kanyang mukha. Ang ancestral artifact fragment. Halos isumpa si Beiming Hui. Sa kabutihang palad, tiwala siya na hindi makakaalis si Zhao Feng sa lugar na ito, kaya ang ancestral artifact fragment na gusto niya ay ipinahiram lamang sa kanya. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Beiming Hui na may dalang puting tela na walang timbang na tila gawa sa likidong ginto. Isa itong space-type na ancestral artifact fragment.
Nang matanggap ang fragment ng Space Ancestral Artifact, pumasok si Zhao Feng sa space-time robe upang linangin kasama nito. Pangunahing nilinang niya ang space law, na nagpa siya sa kanyang landas ng paglilinang. Bukod dito, iisa ang espasyo at oras. Ang fragment ng space law na ito ay maaaring makatulong sa kanya sa paglusot sa bottleneck na kinakaharap niya sa time intent. Pagkatapos maupo, ipinalibot ni Zhao Feng ang Chaos Heaven Void Origin Technique at sinimulang linangin ang space law. Pagkaraan ng 2 buwan, nakagawa siya ng makabuluhang pag-unlad sa kanyang paglilinang. Makalipas ang kalahating taon, ang time intent ni Zhao Feng, sa tulong ng mga fragment ng Space and Time Ancestral Artifact, ay umabot na sa antas ng isang batas. Ang pagdaragdag ng time law ay nagbigay kay Zhao Feng ng higit na puwang upang sumulong sa kanyang paglilinang. Pagkaraan ng isa pang 2 buwan, nilinang ni Zhao Feng ang tuktok ng First Heaven. Ngunit nangangahulugan din ito na naabot niya ang mga limitasyon ng kanyang sining. Ang karagdagang pag-unlad ay mangangailangan ng paghahanap ng bagong sining o paglikha ng sarili niyang sining. Mas gusto ni Zhao Feng na maghanap ng isang sining dahil kailangan niyang lumakas ng mabilis hanggat maaari. Ang paglikha ng kanyang sariling sining ay walang alinlangan na magtatagal ng napakahabang panahon. Ang sining para sa Second at Third Heaven ay halos imposibleng mabili. Ang ilan sa mga mas makapangyarihang pamana ay katumbas pa ng mga ancestral artifact fragment. Ang tanging sining na angkop para kay Zhao Feng ay marahil ang sining ng Heaven Mending Race na nilinang ni Beiming Hui. Ang gayong makapangyarihang sining ay nasa isang buong bagong antas ng mahal. Divine Emissary Beiming, maaari mo bang ipahiram sa akin ang sining na iyong nililinang? Nagpa siya si Zhao Feng na subukan at magtanong. Imposible. Nagulat si Beiming Hui noong una, at pagkatapos ay galit siyang tumanggi. Gayunpaman, ipinadala pa rin ni Beiming Hui ang kahilingang ito sa Protector. Zhao Feng, maliban kung pumayag kang makipagtulungan sa amin, ibigay ang Ninth God Eye at pumirma ng isang soul contract. Medyo mahigpit ang tono ng Protector. Ang sining para sa Second Heaven at sa itaas ay lubhang mahalaga. Ang isa ay natural na hindi basta-basta may regalo kay Zhao Feng. Bukod dito, alam niya na walang intensyon si Zhao Feng na makipagtulungan sa kanila. Pag-iisipan ko. Ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang ulo sa pag-iisip. Ngunit sa kanyang puso, tinanggihan na niya ang ideyang ito at nagsimulang mag-isip ng iba pang mga pagpipilian. Makalipas ang ilang araw, mayroon kang napakalaking paksayo na marahil ay may hindi mabilang na mahahalagang teksto. Gusto kong palalimin ang aking pangunawa sa Ninth God Eye. Tanong ni Zhao Feng, gamit ang pagkukunwari ng Ninth God Eye. Sundan mo ako. Inilibot ni Beiming Hui ang kanyang mga mata kay Zhao Feng. Ang taong ito ay talagang handang kunin ang anumang posibleng kalamangan na magagamit niya. Una, ito ay mga mapagkukunan, pagkatapos ito ay isang mahalagang fragment, at ngayon, hinihiling niyang makita ang library ng Heaven's Legacy Race. Malamang na walang sacred land na maihahambing sa pag-aaral at aklatan ng Heaven's Legacy Race. Mabilis na dinala si Zhao Feng sa isang napakalaking sukat ng library. Ang mga aklat dito ay inayos ayon sa uri, at sinasaklaw nila ang halos lahat ng posibleng paksa. Maaari kang umakyat sa ika-5 palapag. Nagbabala si Beiming Hui bago umalis. Nang walang ibang salita, itinapon ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa mga aklat na ito. Ang una niyang hinanap ay mga libro sa 8 Great God Eyes. Nagsimula siyang mag-browse sa lahat ng uri ng mga libro. Nag-inspection din siya ng ilang libro na may kaugnayan sa Heaven Mending Race. Sa Wild Ancient Era, dito nag-operate ang Heaven Mending Race. Sa Ancient Era, narito ang Heaven Mending Race. Pangunahing pinag-aaralan ni Zhao Feng kung saan nag-operate ang Heaven Mending Race at ang mga chismis at kwento ng Heaven Mending Race na lumitaw sa ibang pagkakataon. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral, nalaman niya ang 5 sikat na insidente na kinasasangkutan ng mga pamana ng Heaven Mending Race na natuklasan ng ibang tao. Pinagsama ito sa impormasyon kung saan nag-operate ang Heaven Mending Race noon, mabilis na pumikit si Zhao Feng sa 3 lokasyon. Ang 3 lokasyong ito ay malamang na naglalaman ng mga lihim at legacies ng Heaven Mending Race. Matapos gawin ang lahat ng ito, binasa ni Zhao Feng ang ilang bagay na interesado siya, tulad ng ancestral artifacts,
ang Eight Great God Eyes, at ang Heaven's Legacy Race. Ang mga libro sa lugar na ito ay puno ng impormasyon, at si Zhao Feng ay nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa fan universe sa pamamagitan nila. Matapos ang pananatili ng isang buwan sa Secret Library ng Heaven's Legacy Race, umalis si Zhao Feng. Pagkatapos mag-cultivate ng ilang araw sa Secret Chamber, isa pang nagmungkahi si Zhao Feng na makipaglaban sa Beiming Hui. Sa silid ng pagsasanay. Malamig na sumangot si Beiming Hui, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa sama ng loob, ngunit nagpaputok pa rin siya ng isang magulong bola ng Divine Power. Chaos Origin Divine Sword. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Space and Time Laws, pati na rin ang kanyang pinakamataas na Level 9 Intense, at pinagsama ang mga ito sa pinakamataas na First Heaven Chaos Origin Divine Power na pagkatapos ay naging Chaos Origin Divine Sword. Boom! Bang! Naglaslas si Zhao Feng, at natigil ang dalawang pag-atake, pareho silang bumagsak. Ano? Nagulat si Beiming Hui. Nagamit niya ang 70% ng kanyang lakas ngayon, na naglalayong itulak pabalik si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na si Zhao Feng ang talagang dadalo. Napakakaunting oras na ang lumipas, ngunit ang pag-unlad na ginawa ni Zhao Feng ay parang paglukso mula sa lupa patungo sa langit. King of Gods, Kabanata 1482. Ligtas na umalis. Si Beiming Hui ay isang top-class na Third Heaven na may bloodline ng Heaven Mending Race, ngunit ang kanyang Divine Power attack ay nablock ng isang Peak First Heaven Junior. Ito ay lalong nagpalungkot at nagpagalit kay Beiming Hui. Muli, tumawag si Zhao Feng, sa lublob ay medyo nasa sabik. Ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay natural na gumawa ng napakaraming pag-unlad dahil sa kanyang Time Law at sa kanyang maraming Level 9 Intense. Ngunit ito ay pangunahin dahil ang Space at Time Laws ay orihinal na iisa, kaya nagbigay sila ng pinakamalaking tulong sa kanyang Chaos Origin Divine Power. Boom! Ikinaway ni Beiming Hui ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang malawak na palad ng magulong enerhiya na sumugod kay Zhao Feng. Sa pagkakataong ito, mas seryoso siya at ginamit ang 80% ng kanyang kapangyarihan. Mamatay. Naramdaman din ni Zhao Feng na mas malakas ang pag-atake ni Beiming Hui, kaya ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan para matugunan ito. Ang Chaos Origin Divine Sword ay lumaki sa laki, naging hindi kapani-pani walang makapangyarihan habang mabangis niyang iwagayway ito. Boom! Bang! Ang Divine Power ay nasa buong lakas, ang lahat ng mga intent at batas ay ginamit, at ang dalawang pag-atake ay kinansela ang isa't isa. Ano? Nagawa nitong harangan ulit ng batang ito. Nagdilim ang mukha ni Beiming Hui, at mas naging seryoso siya. Sa susunod, tiyak na gagamitin niya ang kanyang buong puwersa para talunin si Zhao Feng. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Zhao Feng ay nagpagalit sa kanya. Tapusin na natin dito. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Zhao Feng sa silid ng pagsasanay. Nakipag-sparring siya kay Beiming Hui para lang maunawaan kung anong antas ang naabot ng kanyang Divine Power. Pwede ko bang tingnan ang iba pang bahagi ng lugar na ito? Napaka-curious kung makita kung gaano kalakas ang paksayon na ito. Tanong ni Zhao Feng pagkalabas ng silid ng pagsasanay. Mabuti naman. Sumagot lang si Beiming Hui pagkaraan ng ilang sandali. Malinaw na nagtanong lang siya sa Protector. Sina Beiming Hui at ang iba pang Divine Emissary ay tumabi kay Zhao Feng habang pinangunahan nila siya sa paligid ng Divine Kingdom. Ang Divine Kingdom na ito ay may 3 malalaking lungsod ng Heaven's Legacy Race, bawat isa ay nagtipon-tipon sa isang napakalaking bundok. Si Zhao Feng ay nasa gitnang bundok. Sa kanyang paglilibot, nakita niya ang maraming miyembro na pabalik-balik, sa loob at labas ng mga gusali, lahat sila ay malinaw na abala. Magkagayunman, yumuyuko ang mga taong ito kapag dumaan ang 2 Divine Emissaries. Sino ang taong ito? Siya ay ini-escort ng 2 Divine Emissaries. Marahil ito ay isang mahalagang miyembro ng apelyido Yu. Nakinig si Zhao Feng sa ilan sa mga pag-uusap sa paligid niya. Yung apelyido ni Yu. May kakaiba ba dito? Direktang tanong ni Zhao Feng. Ang Yuheng na pinatay niya ay nagtataglay din ng apelyido na ito. Ang apelyido Yu ay ang apelyido ng ninuno ng Heaven's Legacy Race. Ito ay simbolo ng mga may pinakadalisay na Heaven's Legacy Race bloodline. Malamig na ngumuso si Beiming Hui bago nagpaliwanag.
Ang kanilang paksayon ay itinatag ng third-ranked Heaven's Legacy race, ngunit si Zhao Fang ay walang taktika at hindi pa rin pumayag sa kahilingan ng Heaven Lord hanggang ngayon. Ganoon ba? Kung gayon ang Heaven Lord ay dapat magkaroon din ng apelyido na Yu. Mahinang ungol ni Zhao Fang. Hindi katakataka na sinimulan siyang panuurin ng Heaven's Legacy race pagkatapos niyang patayin si Yu Heng. Si Yu Heng ay talagang may kakaibang katayuan. Tama, ang Yu Heng na pinatay mo ay apo ng isang elder ng Heaven's Legacy race. Ang matanda na ito ay patuloy na hinihiling ang iyong kamatayan. Kung hindi dahil sa Heaven Lord, matagal ka nang pinatay. Malamig nang inisya ni Bame Inghui. Ngunit sa totoo lang, sinusubukan niyang hikayatin si Zhao Fang na magpasakop dahil naniniwala si Bame Inghui sa plano ng Heaven Lord. Hindi siya pinansin ni Zhao Fang at patuloy na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa totoo lang, pinaplano na niya ang kanyang pag-alis. Kung tutuusin, nakakuha siya ng sapat na benepisyo mula sa lugar na ito. Kung nanatili siya ng napakatagal, maaaring may mangyari. Ginawa lamang niya ang kasalukuyang kahilingan bago umalis upang makakuha siya ng maraming impormasyon hanggat maaari. Sa pamamagitan ng banayad na pag-activate ng kanyang kaliwang mata, nakikita niya ang maraming bagay na hindi gustong makita ng mga divine emissaries. Natuklasan niya na marami sa mga gusali sa kaliwang bundok ay mga lugar kung saan tinutubuan ng mahahalagang halaman. Nakakita pa siya ng mga pambihirang halaman mula sa ancient era, halos lahat ng uri na may isip. Siyempre, malamang na hindi niya nakikita ang pinakamahalaga at mahahalagang bagay. Siguradong nakatago ang mga iyon sa mas malihim na lugar. Tungkol naman sa tamang bundok, karamihan sa mga gusali ay may kaugnayan sa mga bloodline. Ang mga eksperto ng paksayon na ito ay lahat ay may makapangyarihang mga bloodline na may inggit sa iba, ngunit lahat ito ay mga artificial na nakatanim na mga bloodline. Higit pa rito, hindi maaaring sumanib ang isang tao sa anumang bloodline na naisin ng isa. Katulad ng karanasan ni Zhao Fang sa ibang Heaven's Legacy Race City, bago palakasin ang bloodline ng isang tao, kailangang dumaan sa assessment para makita kung aling bloodline ang angkop. Bilang karagdagan, ang mga pagkakataon na matagumpay na sumanib sa isang bloodline ay napakababa, na ang pinakamasamang kaso ay nagre-resulta sa kamatayan. Ang core ng Divine Kingdom ay dapat nasa gitnang bundok. Sinimulan ni Zhao Fang na maingat na siyasatin ang bundok. May bawal na lupa sa likod na hindi niya maaninag. Isang napakalakas na array domain ang inilagay sa paligid nito. Nang tumingin si Zhao Fang, naramdaman pa niyang may presensya sa loob na nagmamasid sa kanya. Malabo na nakita ni Zhao Fang ang isang figure na lumabas na isang ethereal na damit. Habang pinagmamasdan ni Zhao Fang. Boom! Ang buong Divine Kingdom ay malakas na yumanig, ang Heaven Earth Yuan Qi ay umuuga at kumukurot. Whoosh! Ilang malalaking barkong pandigma ang umungol nang umalis sila sa Divine Kingdom. Ano ang nangyayari? Nagdilim ang tingin ni Zhao Fang nang lumingon siya para mag-obserba. Tara, babalik na tayo. Agad na tumawag si Bame Inghui, at pagkatapos ay dinala niya si Zhao Fang pabalik sa secret chamber. Sa pagbabalik, nakita ni Zhao Fang ang maraming eksperto na umaalis sa tatlong bundok at lumilipad sa malayo. May nakatuklas ba sa lugar na ito at nagsimulang salakayin ito? Nag-isip si Zhao Fang. Mayroong 80 hanggang 70% pagkakataon na ito ang katotohanan. Marahil ito mismo ang dahilan kung bakit agad na sinamahan ni Bame Inghui si Zhao Fang pabalik. Natakot siya na gagamitin ni Zhao Fang ang kaguluhang ito para umalis sa Divine Kingdom. Walang pagtutol si Zhao Fang at bumalik sa secret chamber. Kapag na-activate na nila ang array, umalis ang dalawang divine emissaries, isang malaking bigat sa kanilang isipan. Sa labas ng mundo, ilang daang individual ang lumutang sa ilalim ng makulimlim na kalangitan. Halos lahat ng mga taong ito ay Ancient God o God Lord. Isa sa mga ito ay isang puting nakasuot na figure na may hawak na puting pamaypay, si Tang Bai. Kahit na mas mataas pa sa himpapawid ay isang maaliwalas na matanda na nakasuot ng puting damit na hindi nagbigay ng anumang aura. Ang matandang ito ay hindi pa nakarinig ng ganitong misteryosong paksayon. Ang nakaputing nakasuot na matanda ay bumulong-bulong. Buzz! Buzz! Lumitaw ang mga ripples sa kalangitan, at pagkatapos ay sumisingil ang mga itim na barkong pandigma.
Pinamamahalaan ng mga automaton ang mga barkong pandigma na ito, at mayroon ding Death God Guards. Lumitaw ang ilang makapangyarihang God Lords, at isa sa kanila, isang nakaitim na elder, ay humakbang at mahinahong nagtanong. Ano ang ibig sabihin ng Godzillang Sacred Land dito? Ang nakaitim na elder na ito ay walang iba kundi ang unang divine emissary na nakilala ni Zhao Feng sa napakaitim na palasyong iyon. Ganyan din sana ang itatanong ko sa'yo. Bakit mo inatake ang isang God Lord ng aking Godzillang Sacred Land, kahit na tinangka mong patayin siya? Isang Third Heaven God Lord ang lumabas mula sa hukbo ng Godzillang race. Nasa tabi niya si Tang Bai. Sa kabilang banda, naging matigas ang mukha ni Bai Minghui. Ito ang kanyang pagkakamali. Kung pinatay niya si Tang Bai noon, hindi mangyayari ang ganoong bagay. Sa loob ng Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race, ang Heaven Lord at ang Protector ay lumutang sa hangin. Hindi ko akalain na makikita talaga ng mga tao ng Godzillang Sacred Land ang lugar na ito. Ang Protector ay medyo nagulat. Kahit nahayaan ng Bai Minghui na makatakas ang isang isda, ang mga tao ng Godzillang Sacred Land ay hindi dapat mahanap ang kanilang pinagtatagwan. Ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kanilang gawaing kamay. Ang malalim na mga mata ng Heaven Lord ay hindi nababagabag, at tila nag-aalala siya. Kaya iyon ang nangyari. Tumango ang Protector at hindi na nagsalita pa. Ang Heaven's Legacy Race ay hindi ganoon kapayapa sa loob. Para sa hindi niya unang napansin ay nangangahulugan na si Yu Chanwo ay dapat na personal na kumilos. Dapat pumunta ka. Takutin sila at pagkatapos ay ilipat ang Divine Kingdom. Mahinahong sabi ng Heaven Lord, at pagkatapos ay bumalik siya. Ang Protector ay mabilis na umalis sa Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race. Sa lihim na silid. Oras na para umalis. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang mga nakakabinging pagsabog ay nagmula sa labas, na gumugulo sa espasyo at oras. Parang may laban talaga. Ang nanginginig sa langit na mga pulso ng enerhiya ay napabuntong hininga si Zhao Feng sa pagtataka. Kailangang mayroong kahit Third Heaven God Lords na nakikibahagi sa labanang ito, marahil kahit na ang God Kings. Ngunit ang Divine Kingdom na ito ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsira. Mula dito, makikita ng isa kung gaano katibay ang core ng Divine Kingdom. Hahaha. Sige, lumaban ka. Aalis na ako. Tumawa si Zhao Feng habang naka-cross-legged sa sahig. Sinabi ni Bai Minghui na kahit isang God King na may kasanayan sa isang space law ay hindi makaalis sa dimensyong ito. Gayunpaman, tiwala si Zhao Feng na ang kanyang thought teleportation ay walang kinalaman sa anumang mga space laws. Pagkatapos ng lahat, naglakbay siya mula sa Continent Zone hanggang sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kukunin ko itong Space Ancestral Artifact Fragment bilang regalo. Hindi pa rin naibabalik ni Zhao Feng ang hiniram niyang piraso ng Space Ancestral Artifact. Sa ipinagbabawal na lupa, nakita ng Heaven Lord ang ginagawa ni Zhao Feng. Nang makita niya si Zhao Feng na naka-cross-legged sa lupa, kinuha niya si Zhao Feng para mag-cultivate at hindi niya pinansin. Kailangan pa rin niyang kontrolin ang Divine Kingdom upang matiyak na walang mga tagalabas na susubok. Bukod dito, naghahanda na rin siya para ilipat ang Divine Kingdom. Boom! Bang! Crash! Hindi nagtagal ang Divine Kingdom ay tumigil sa pagyanig. Sa labas ng mundo, ang Godzillang Sacred Land ay nasa buong pag-atres. Ang nakaputing nakasuot na elder sa langit ay may maamong ekspresyon, na umuungol. Sana ang Heaven's Legacy Race ay hindi gumawa ng parehong pagkakamali ng nakaraan. Ang kanyang kalaban ay ang Heaven's Legacy Race, at ito ang kanilang teritoryo. Ang kanyang mga pagkakataong manalo ay wala. At sa maikling sagupaan ngayon lang, siya ang mas mahina. Umalis ang lahat ng miyembro ng Godzillang Sacred Land. Ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay bumalik sa Divine Kingdom. Kasabay nito, ang Divine Kingdom ay nagsimulang lumipat sa ibang lugar. Sa ipinagbabawal na lupain ng Divine Kingdom. Ang kagalang-galang na Heaven Lord, ang iba pang mga Sacred Lands, kasama ang mga Diyos, ay matututo tayo sa kalaunan. Ang Protector ay medyo nag-aalala. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Habang mahinahong nagsasalita ang Heaven Lord, isang matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang kamahalang Heaven Lord,
Zhao Feng, siya ay. Tumingin ang protector sa malapit na screen at namutla. Wala na siya. Nagdilim ang ekspresyon ng Heaven Lord, at ang buong dimensyon ay agad na naging napakabigat at mapang-api. Ang protector ay na-freeze sa lugar sa pagkabigla. Maaaring ang Godzillang Sacred Land o isang Diyos ay lihim na kumilos. Lumingon ang mga mata ng protector habang siya ay nag-isip. Kahit na ang Heaven Lord ay nagbabantay, si Zhao Feng ay nawala pa rin. Ito ay masyadong walang katotohanan. At ngayon lang umatake ang Godzillang Sacred Land, kaya posibleng konektado ito sa pagkawalang ito. Ngunit kahit ang Godzillang Sacred Land ay hindi nagkaroon ng ganitong kakayahan. Kaya, ang protector ay nag-isip na ang isang Diyos ay lihim na namagitan.